mo ba bakit buhay ka ngayon? Sabi mo, bakit po? Bakit po? Pastor? Kasi gusto ng Diyos lumago ka. Pagpatay ka Amen. na, hindi ka lalago. Amen Ako po. mo, hanggat Amen po. buhay Opo. ka, ang Diyos umaasa sa'yo. Grabe ka. Hang on. Hang on through immediate obedience. Through Obedient. immediate obedience. Grabe. Yes, magpapadala si Satanas ng kung ano-ano, but kung kilala mo ang nag-utos sa'yo, yes, may pagdududa. Natural yan kasi ang kalaban ng pananampalataya ay pagdududa. But you need to fight on it and hang on through immediate obedience. Hindi mo kailangan bonggang-bonggang kung ano man. Ang kailangan lang ng Diyos, yung puso mo na gustong sumunod. Grabe po, no? Grabe si Abraham. Kaya mga kapatid, kung marami kang karanasan sa pagbibitaw, hello, sa pagbitiw, hello, sa pagbitiw sa pangako ng Diyos, sa pagbitiw sa salita ng Diyos, hindi ka na nag-reading of the word, hindi ka na nag-pray, you know why? Because you're not obeying God. Kaya ngayong gabing to, ang encouragement, hang on through immediate obedience. Like Abram, hindi man niya mapagtagni-tagni yung chapter 15 at chapter 17, and here comes chapter 22. And yet, he decided to hang on through immediate obedience. That's number 1. Pangalawa, nung naglalakad na sila, mga anak, ano yung unang gagawin o gustong gawin ni Abraham? Hello? Hello? Amen Nasaan po kayo? tayo. Yes, may maingay eh. Oh, sumunod na siya, di ba? Oh, tapos ano na yung next na gagawin niya? Come on. Iaala yung anak, tay. Anong tawag doon? I-offer. I-offer po. Anong tawag doon, anak? Dedication. Anong tawag doon? Sacrifice. Anong tawag doon? Persistent and persevere. Anong tawag doon? Faith. War. Trust. Ha? War. Faith. War. Worship. 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 Akala ko tayo more. Worship. Ako mo? Para maranasan mo na hindi ka bumibitaw at alam mong hindi ka bumibitaw, dapat lumalago ka sa pagsamba. Amen. Amen? Amen. Pakibasa nga yung anong nun. Sige, sa 22. San yun? Anong verse yun? Go. Yung nagbasa kanina, or ano? San verse? That Amen. Abraham was... Sige, go, read. Sa umpisa ulit tayo. Yung time na ihanda niya, sinagot niya pa nga si Isaac eh. You know? Oo. Ano sabi? Look at the conversation. Come on.
Sa Genesis 22:11 tayo. Tinawag siya Opo, ng yung angel. kanina. Tinawag Ha? siya ng sa 11 po. Wag, Bi. Ay, maingay. Yung iaalay na po siya, patulong naman po kasi may alaga din si Mami Ludi. Patulong naman po. 16 tayo dito sa loob, oh. Nagda-drive lang po ako. Yung huwag mong Mas patayin maganda ng binabasa bata. natin, mga anak. Yes. Huwag mo You read Huwag para mo alam ko nandiyan kayo. Huwag mong patayin ng bata, huwag mo siyang saktan na ipakita mo ng handa. Wag. Handa kang sumunod sa Prior- Diyos sapagkat hindi mo Prior to ipinagkait that, sa anak. Kanya. Yung conversation ni Isaac at ni Abraham. Yung conversation, come on. What's the conversation? Come on. Saan na ba? Sandali, Bi. Conversation, ibig sabihin nag-usap si Isaac at si Abraham. Yun, ayun po yung tawag dito. Sa Read, Tinawag come on. niya sa akin. Tinawag niya sa akin. Wala yan. Ulit, anak, go. Hindi namin marinig. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasa ng kordero ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Yun po ba, Tay? Nagigets nyo? Nagigets nyo? Tay, nasaan yung iaalay? Relax ka lang. God will provide. When we learn to worship God, tutulungan ka ng Lord na hindi bumitaw. Just learn to worship God because He will answer your prayer. Just hang on to your worship. Hang on to your worship no matter what. Grabe, ang Diyos ang magbibigay. Basta handa ka lang sumamba. Kasi sino ang iaalay niya? Si Isaac. Sa kabila ng masakit sa kanya. But he choose na maniwala pa rin na ang Diyos, maingay anak, na ang Diyos ang magbibigay. Minsan, gusto nating sumamba sa Diyos, pero ang daming mga limitation, ang dami nating mga katwiran, ang dami nating mga alibay. But here, the answer, it's very clear. God will provide. You know, when we learn to worship God, yung act pa lang, grabe, kasama na eh. Wala siyang choice. Inutos eh. But at sinabi niya ng bibig ni Abraham, God will provide. No, walang kamuang-muang si Isaac. Subalit, si Abraham ang kinakausap ng Diyos. Kamusta na ang Diyos sa buhay mo? Kinakausap ka pa ba? Hello? Hello? amen po. Diba mga kapatid? Amen po, Tay. Amen. Diba? Kung hindi ko na kinakausap ng Diyos, may problema sa pagsamba mo. And at the same time, hindi ka kasi sumusunod. Nakuha niyo po mga kapatid? God will speak to us. Totoong nagsasalita pa ang Diyos. Kinakausap niya tayo through audible voice. Why? Kasi lumalalim ka sa pagsamba. Although may mga suliranin, although ang bigat nung gagawin, iaalay ko anak ko, but and yet, still declaring that I'm excited to worship you because you will provide.
Grabe na alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Amen Amen. po. Ang problema natin, bago tayo sumamba, magdududa muna tayo. Habang sumasamba ka, iniisip mo ano ang kakainin namin. Nakuha mo? Ang dami nating nilalagay sa isip natin. But always remember, mga kapatid, pag natutunan natin yung totoong pagsamba, Abraham, and yet, the back of his mind, at sinabi niya, alam ni Isaac, yung kung samba. Ano sabi niya? Tayo nawala ka. Hello? Ayan na? Okay na po, Pastor. Okay, no? May mga pagkakataon, maraming pagkakataon sa buhay natin. Pinahihinto tayo para hindi tayo lumago sa pagsamba. But ngayong oras na ito, God is telling you, hang on. Hang on, kapatid, to your worship. Dahil may kapangyarihan sa pagsamba. Amen? Amen po. Yung kailangan mo, ipoprovide ng Lord. Amen. Amen po. Tandaan mo, kapatid, alam niya ang kailangan mo. Nung time na ito, alam ng Diyos ang kailangan ni Abraham. Yung ihahain. Kasi alam naman ng Diyos yung ginagawa niya. Alam din ng Diyos na hindi papayag siya na si Isaac ang ialay. Kaya nag-produce o nag-provide ang Lord ng iaalay. Alam ng Lord. Alam ng Lord kung ano ang kailangan mo. Amen? Tandaan mo, iba ang needs, iba ang wants. Marami na tayong ang dami ng mga Christian. Puro wants na lang. Ito gusto ko, Lord. Ito gusto ko. Amen. Paano kung tanong ka ng Lord? Anak, ba't yung gusto ko hindi mo ginagawa? Amen. Kailangan maintindihan natin yung needs and wants. At sa panahon natin ngayon, para hindi ka bumitaw. Hang on, para hindi ka bumitaw. If you don't want to give up, para maranasan mo na hindi ka talaga bibitaw sa Diyos, yung worship mo, i-develop mo. And as you develop your worship to God, He will provide. He will supply all your needs. As kumatok ka at ikaw ay Pagbubuksan. alam mo ba, pag ikaw ay sumasamba sa Diyos, kumakatok ka sa Diyos. Amen. There's power in worship. Kaya si Lucifer, ano nangyari? Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan si Lucifer. Okay? Wala ka bang katabi? Tingnan mo na lang sarili mo. Lumalalim ka ba sa pagsamba sa Diyos? Kaya ingat ka. Nako niyo po, kapatid, lalim tayo sa pagsamba. At pag nangyayari yon,
makikita mo yung milagro ng Diretso. Diyos. Grabe, no? Out of nowhere, may gumalaw. Di ba? Ready na eh. Nako nyo? Out of nowhere. Kaya sa mga hindi mo inaasahan, tawag doon milagro. Tawag doon signs and wonders. We need to experience the signs and wonders, kapatid. Huwag kang makontento sa ganyan lang. Na pag nag-worship ka, ang tagal mong itaas ang kamay mo. Hello? Pupunta ka sa church, naka-sleeveless. Tapos naiiya ka magtaas ng kamay kasi yung balahibo ng kilikili mo. Sabi mo, kaya hindi ako makapagtaas, hindi ako nakapag-deodorant. Pupunta ka sa gawain, hindi ka handa. Pero pag pupunta ka ng kasalan, hindi pa nagsisimula yung kasalan, nandun ka na. Kasi gutom ka na. Magpapakain yung magpapakasal. Kapatid, magutom ka sa Diyos. Amen. Lalim tayo. Hindi puro lang pakinig dito sa daily devotion. Hindi ko sinasabing masama ito, nakakatulong nga ito eh. Pero ang tanong, kamusta ka? Kaya ka buhay hanggang ngayon, gusto ng Diyos lumalim ka. Gusto ng Diyos lumago ka. Habang lumalalim ka yung ugat mo, lumalabas? Hindi. Mas lumalalim yan kasi buhay. Hanggang unti-unti tumutubo yung dahon mo. Wow! At yung sangay mo, sanga. Amen? Yung sanga mo, ano nangyayari? Hello? Nagsasanga. Lumalago. Lumalago. Oo, yung iba hindi. Yung sanga nagiging tanga. Hello? Dito ba ako? Diba? Alam mo namang hindi dapat yan. Ano, tanga lang? Hindi sanga ang lumalago. Nawawala yung karunungan. Naku mo kapatid, ang tagal-tagal mo na. Sumamba ka sa Lord para lang wala. Hindi man lang makabuka yung bibig mo. Kapatid, gusto ng Lord yung pagtugon mo. Kung makanood ka ng Pacquiao, sumisigaw ka pa, tinatadyakan mo lahat. Pagka mayroong mga Hollywood star or mga artista dito sa Pilipinas, naku, kung magkandarapa ka, naku. Pero sa Diyos, pag lumapit ka, hiyang-hiya ka, walang hiya ka pala eh. Kaya hindi mo maranasan yung paglago. Kaya ang dali mong sumuko, ang dali mong bumitaw. Tapos kakanta ka ng gusto ko nang bumitaw. Walang hiya. Tanga lang. Sorry for the word sanga. Kinokonek ko lang. Dapat tumitiba yung sanga mo. Nakuha mo, hanggang ngayon naloloko ka pa rin sa boys, sa girls. Diba? Wanayo naman yung asawa ko. Hindi lang kalalago. Ang dali mong bumitaw. Sabi sa message natin ngayon, hang on to your worship. Sabi ng Panginoon, worship me in spirit and in truth. Tandaan mo, sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Nasanay tayo sa maniwala ako, kailangan merong prueba. Mali. Kailangan tugunin muna ako ng Diyos. Kapatid, ito ba si Abraham? Alam niya ba na merong ram? Di po. Wala, di ba? Pero, grabe, nung nagtanong si Doon ba sa Isaac, balat? mag-aalay tayo doon. Ibig sabihin, sasamba tayo doon. Isaac, nakuha niyo yung term, sasamba tayo doon. Kaya nga kapatid, huwag mawawala yung pagsamba sa atin. Kaya nga sinasabi natin na Beverly, worship is a lifestyle. Nakuha niyo? Hindi lang pang Sunday ito, Wow. Hang on to your worship, church, kapatid. No, it's not about the music. It's about how you
Know God. Kung gaano ka kalalim sa pagkilala mo sa Diyos, lumalalim din ang pagsamba. At makikita mo ang resulta nito. Salamat sa Lord. May ganitong mensahe. Parating na si Satanas, nakapalibot sa atin. Gagawa siya ng paraan para sumuko ka. John 10:10, the thief came to steal, to kill, and to destroy. Gagamit siya ng iba't ibang kaparaanan. Pero pag natutunan mong sumunod, grabe. Grabe ang gagawin sa'yo ng Diyos. Kasi natutunan mong sumunod. And then habang sumusunod ka, lumalalim ka sa pagsamba. Kaya patuloy kang kumakapit sa Diyos. Sabi nila, hayaan mo ang Diyos ang kumapit sa'yo. Oo, totoo yun. Pero mag-effort ka naman, Beverly. Tingnan mo yung manibela mo. Sige nga, ang Diyos ang pag-drive-in mo. Sige nga. Ano mangyayari sa'yo ngayon, Nak Beverly? Babangga po ako. See? Paano mo hinawakan niyang manibela? Nakataas ang daliri? Na parang Hindi. diring-dire? Hindi po. Naku, Nakakapit. Nakakapit, Pastor. tightly. Dalawang Grabe. kamay. Amen. 3 o'clock and Yes! 9 o'clock. Kaya yung mga sinasabi nila, ay nako, Beverly, wag kang kumapit sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang kumapit sa'yo. Ha? Paano kung ayaw mo magpakapit? Wag mo akong kapitan, Lord. Pupunta ako. Wag mo muna akong kapitan ngayon, Lord. Kasi may inuman pa kami pupuntahan birthday. Dito tinuturuan tayo. Hang on. Hang on to your worship. Do your part. Amen. Let's do our part, kapatid. Ginawa na ng Panginoong Hesus ang part niya. Kailangan makita ng Lord yung part natin. Naligtas tayo hindi sa part natin, ha? Amen. Mali yung iniisip mo, han. Itong pinag-uusapan natin nito, hindi baguhang Kristiyano or ngayon palang kikilala sa Diyos. Han. Amen. Kasi nga, ang panahon natin ngayon, gagawa talaga si Satanas. Yun naman ang purpose ng thief. He came to steal, to kill, and to destroy. But good news, Jesus came to give life. Buhay lang ba? Masaganang buhay. Amen. Sa masaganang buhay, kapatid, hindi porke masaganang buhay, maraming pera, it's mali yung kaisipan mo. Sa worship, pwede ka maging masagana. Amen? Amen. Yung worship mo, saganang-sagana ka sa pagsamba. To the point si Satanas, hindi malapitan ka. Grabe. May pangatlo. Pag alam mo ngayong oras na ito na nakakapit ka sa Lord, ibig sabihin, you have that immediate obedience. Hindi ka na nagpatumpik-tumpik pa. Even in red light, green light, ano ba yung yellow? Yellow light. Anong tawag doon sa sinasabi ko? Sa traffic, ano? Diyan baga sa Traffic Amerika, light. ganyan, anak? Apo, tay. Sa Amerika, Same ba? same. Oh. Apo. See? Diba? Alangan, Lord, kayo na ho mag-control. Basta kasi nagmamadali ako. May part kang gagawin, Beverly. Nakita mo, red, anong gagawin mo? Stop. Grabe, nakita mo, may alak na dala-dala yung tropa mo. Diba? Pupunta ka pa. You stop and tumalikod. Yun ang repentance, diba? Yes. Exactly. Kasi natutunan mo sumunod eh. Tapos habang ginagawa mo yun, lumalalim ka sa pagsamba. Grabe ito si Abraham. Ang tagal-tagal na itong kwentong to, and yet may mga natututunan tayo. Grabe. No? Kung paano mo kinonect yung chapter 15, chapter 17, and 22, pinakikita dito na para bang kung ikaw ang magbabasa, pambira, tatawagin kang ama ng ano, tapos yung magpuproduce, gagawa ng bagay na yon na magbibigay sa'yo ng maraming anak, iaalay mo. Anong connect?
Sa atin, hindi natin maintindihan. Pero si Abraham, sa kabila ng gulong-gulo siya, sumunod siya sa Lord. Grabe. Kaya kung gulong-gulo ka ngayon, come on, you follow God. Balik ka sa salita niya. Amen? Amen. At habang ginagawa mo yun, lalim ka. Hang on to your worship no matter what. And then last but not the least, nung yung punyal, ilalagay niya na, o itatabak, itutubak, what's the Tataga. word? Itataga, itatarak. Itatarak po. Tutut- Isasaksak. Isasaksak. Grabe, no? Imagine mo, ikaw yon, and then ito na yung punyal. May naglalaban eh. Pero dahil natutunan yung sumunod, so be it, Lord. And then, that's what you called faith. Hang on to your faith. Ang mga bagay na hindi pero nandyan. Mga bagay na inaasahan mong mangyayari. Nakita nyo? Abraham is a man of faith. Amen? Amen. Kapatid, you are a man of faith. Because God, ang Diyos, naglagay ng pananampalataya sa ating tanan. Your faith. Marami ng mga Kristiyano ang tumalikod sa pananampalataya. Matapos sumunod, Beverly. Matapos sumunod, kasama mong nag-worship. Ngayon, tumalikod na. Church, hang on to your faith. Dahil susubukin tayo ng mga susunod na panahon. Let us all hang on to our faith to God. There will be a test. Focus. Focus. Church. Exercise the praise. Hang on. Kaya naman, ngayong oras na ito, today, are you facing an Abrahamic, what do you call it? Abrahamic trial? Diba? Kasi siya din pinangakuan ng blessing. Tama? Nakuha niyo mga kapatid? But itong pinag-uusapan natin, Abrahamic trial? Grabe, no? Abrahamic trial. Grabe. Kung ikaw ay nakakaranas nito at mararanasan natin to, church. Anong sinasabi ng Lord sa atin ngayon? Hold on. Hang on. Hold on. Hold on. Believe in God. He is able to make things possible. Hang on. Hold on. Amen? Obedience, worship, faith. Lord, we thank you for this beautiful morning, some beautiful evening, afternoon. Thank you. Sinamahan mo kami. Sinulat ito, Panginoong Genesis 22, matagal ng panahon. And yet, sariwang-sariwa ngayon sa amin. Salamat, tinuruan mo ako, Panginoon, na patuloy na kumapit sa iyo no matter what. Salamat po. Patuloy mong samahan kami sa takbo ng buhay namin na patuloy na kumapit habang sumusunod sa iyo. Patuloy na kumapit habang ang pagsamba namin ay lumalalim sa iyo. Patuloy na kumapit habang ang pananampalataya ay patuloy na lumalaki. Katulad ng mustard seed. Kung sino man dito sa platform na ito na nakikinig, Panginoon, na nagkakaroon ng Abrahamic trial, Lord, I pray in the name of Jesus. Holy Spirit, that's us. Guide us.
be with us. Thank you, Lord. Tumitibay ang sanga namin hanggang palaki kami ng palaki. We bless your name, God. We pray all in Jesus.